Eto, pag-usapan natin ngayon mga kababayan ko, etong sablay na naman ni Duterte. Ano ba ito mga kababayan ko? Ano nga ba itong sablay ni Duterte na to? Medyo matindi-tindi po ito mga kababayan ko. Worth 600 million peso na pera ng taong bayan ginamit sa pagpapatayo ng palpak na tulay. Ang galing, no? Akala ko ba yung build ay matibay? Pagkatapos ng termino ni dating Pangulong Duterte, lumabas ang storya na to. Ako. Grabe, mga kababayan ko. Magkano sir? Ang alin? Ang alin? Ang alin? Walang binabayad sa amin dito. May piso. Wala. Lumabas yung storya na to. Ito'y reklamo ng mga taga Isabela. Saan kayo makakakita ng tulay na hindi nadadaanan? Aba, magaling. Ang galing, no? Palakpakan nga natin to. How it works, mga kababayan ko. No? Tulay na hindi napakikinabangan ng mga taong bayan, lalong-lalo na sa Isabela, na sana ay makakapagpabilis na makapagdala ng produkto sa mamamayang Pilipino at dito sa atin. Mga kababayan ko, abay, nakakatawa pa, mga kababayan ko. Ultimo motor, bawal dumaan! At bawal din dumaan, ultimo ang tao. Gawa nga, ganda naman ng gawang Duterte. Build eh. 600 million pesos ang problema. Ano ito? Mga kababayan ko, pag-usapan natin ngayon yan. Na ginawa noong 2018 lang by Aljo dyan 2018 ha? Sa Isabela. Isabela. Pinunduhan ng over 600 million. 600 million! Pera ng taong bayan yan, ha? Pera ng taong bayan yan. Maharlika. Pasampal nga. Yan ha. Pera ng taong bayan yan. No? Wow. Ng Department of Public Works and Highways. Wow. Pero ngayon, hindi pwedeng daanan ng 4 wheels. Bisikleta lang at 2 wheels. Ay, pwede pala dumaan ng bisikleta at 2 wheels daw. Maraming salamat po. Thank you very much for your super chat, Ma'am Percy Castillo. Ayan, dagan salamat. Tuloy. Motor. Bakit? Ano nangyari? May haba na 557 meter o kalahating kilometro. Ang layo nito, mga kababayan ko. Dadaan ka sa, maganda lang sa aerial. Okay. Hindi na pwedeng daanan yan. Tingnan, wala dumadaan. So tao lang pwede dumaan dyan? Tao or motorsiklo. Tao pala tsaka motorsiklo pwede dumaan. Correction. Tao tsaka motorsiklo 2 wheels. Tricycle yan, hindi pwede. Tricycle hindi pwede. 3 wheels 2 wheels lang. I can't believe. Magkano yung 600 plus million. Sus, forbida. Inaasahang magbebenepisyo sana rito ang 2,751 ng mga motorista araw-araw. At dahil sa aesthetic design ng tulay, inaasahang aesthetic design. sana na mabubus yan ang turismo sa probinsya. Napakaganda. Ganda. Ang problema, umuuga raw ang tulay. Duterte administration. Ang galing, no? Nagsayang tayo ng 600 million peso sa isang tulay sa Isabela na hindi mapakinabangan ng taong bayan. Ay, pakinabangan pala. 600 million for 2 wheels at tao lang ang pwedeng tumulay. Ang galing!
Very good! Ang gagaling ninyo. No? Biruin nyo, sinubstandard ninyo yung paggawa. Pinahirapan nyo yung taong bayan. No? Sinira ninyo yung pangarap ng mga taga Isabela. Ang galing naman nito, mga kababayan ko, no? Ang galing-galing talaga. Very good! Pagbutihan nyo yan. Sige pa. Nang di kayo makabalik sa 2028. Baka kahoy ang ano niya, pundasyon. Ay, baka kahoy, sabi nga. Baka daw kahoy ang pundasyon. Tignan mo naman, bakal simento yan eh. Bakal at simento pa. Klaseng bakal yan, tumuga-uga. Made in China. Ang galing ninyo! Diyos ko, 600 million! Ginastos ng pera ng taong bayan, tas substandard ang pagkakagawa. Build, build, build pa more! Tuloy. Pag tricycle daw, talagang delikado. Kaya Kita nyo, nakakahiya, oh. Imagine nyo, nasira yung pangarap na tulay ng Isabela, gumawa pa kayo ng aesthetic standard, substandard at subcon na dadaanan ng 4 wheels. Paano pag bumabaha? Eh di wala yan. Paano pag bumabaha dito? Useless yung tulay. Kita ninyo. Galing! meron daw tagabantay, 4 wheels, sorry. Meron pang tagabantay kasi baka may mag-cross na 4 wheels for safety. Iikot kayo. Ano 2 ba wheels lang at saka sang iring. Sang iring. Diyos ko naman. Diyos ko, ano na nangyayari sa Pilipinas? 600 million. Ang tanong ng mga residente, Nako. substandard ba ito? Substandard. At talagang substandard yan. Buti na lang may Tingnan natin mga kababayan ko. Ulitin natin dito. Ulitin natin. Hindi ako papayag nun eh. Hindi ako papayag. Papakita ko sa inyo. Aljo, dyan sa Isabela, pinunduhan ng over 600 million. Ano? Imagine ninyo mga kababayan ko, yung 600 million na yan, kung binigay na lang natin confidential pa ni Sara Duterte, dinapakinabangan niya pa yon. Di ba mga kababayan ko, imagine nyo, isang tulay na ang magagawa nun. Di ba? Mga kababayan ko, ito ba yung gusto nyong mangyari sa bansa natin? Ito yung totoo, no? Nasa panahon ni Duterte, mga kababayan ko, maraming umabuso. And this is one of their trophy na ipagmamalaki nyo sa amin. Aba, ang galing nyo naman. Ito ba yung tatak Duterte na sinasabi ninyo? Ito ba yung tatak Duterte na sinasabi nyo na malakas? Kagaya na sinabi ni JC, mga kababayan ko, marami sa likod niya na ginagamit siya, na nakaprone siya, na inaabuso siya. Ano resulta ng kapabayaan? Substandard, hindi mapakinabangan, delikado kapag may dumaan, umaalog. Grabe, no, mga kababayan ko, no? Diyan tayo, naloloko. Diyan tayo. Tapos sasabihin ni Maharlika, pera ng taong bayan, kinukulimbat daw ng mga Marcos, kinukulimbat daw ni Lisa, kinukulimbat daw nila. Pero ito mga kababayan ko, literally, in time of Duterte administration, hindi magiging substandard to, mga kababayan ko, kung walang korupsyon. Yun yung umabuso sa kanya. Siyempre, ang bagsak ng sisi ngayon ng taong bayan, kay Duterte. Sino ngayon may kapabayaan? Si Duterte. Tapos sasabihin nyo, napakaganda ng pamumuno ng Duterte? Alam nyo kung bakit pinagkaisahan si Duterte sa Isabela? Mga kababayan ko? Kung tutusin, muntik pang malaglag si Sara sa Isabela. Nagawan lang ng paraan ni Bongbong. Bakit? Dahil dito. Even the governor of Isabela, tinalikuran ng Duterte. Because of this horrific bridge. Diba? Ito yung tatak Duterte na sinasabi nyo. Substandard. Sa kayo makakita ng tulay, umaalog.
Pag dinadaanan ng 4 wheels. Oh? ng Department of Public Works and Highways. Wow. Pero ngayon, hindi pwedeng daanan ng 4 wheels. Sayang ang pera ng taong bayan. Kung yung 600 million na yan, inilaan nyo na lang kay Vice President Sara Duterte, tapos napagawa pa sana ng eskwelahan. Diba? Kaso wala pa si Vice President nun eh. Mayor pa lang siya nun eh. Mga kababayan ko eh. Pero dito, mga kababayan ko, literally, nakakaawa po yung Alam nyo po ba kung bakit nag-isimtemento mga taga Isabela dito? You know what's the reason why, mga kababayan ko? Because itong tulay na to ay isa sa mga pangarap at ibinigay ni Duterte. Sa pangarap niya to, binigay ni Duterte to doon. But suddenly, mga kababayan ko, the corruption during of Mark Duterte administration that time is talamak. And the result is this bridge. Yan ang totoo resulta. Mga kababayan ko, yung bridge na to. Yung bridge na yan. Mga kababayan ko, kung mapapansin ninyo, yan ang resulta ng korupsyon. Diba? Can you imagine, mga kababayan ko, tinipid nyo yung isang tulay na sana'y magiging pag-asa ng Isabela pagdating sa mabilis na transportasyon ng kalakal. Pag sinabing kalakal, mga produkto nila sa Isabela na dadalhin sa mga baryo, dadalhin sa Maynila, dadalhin sa mga ganito, na mas mapapabilis pa. Mga kababayan ko, yan ang nakakalungkot. Alam nyo, ang costing nito, 600 million. 600 million gumastos tayo para dito. Bakit, mga kababayan ko? Nang sa ganon, makapag-boost tayo ng tourism sa Isabela. Mga kababayan ko. Yan ang sinasabi ko, para makapag-boost tayo ng tourism dito. Ang problema, mga kababayan ko, hindi natin mapakinabangan ngayon. Sino talo? Sino kawawa? Taong bayan. Sino panalo? Yung mga kontraktor na nagbulsa lamang. Ako tahasan ko sasabihin, kurap ang kurap ang gumawa niyan. Bakit? Kahit sino ka pa. I don't care about you. Kung sino ka man, no? Pero kung substandard to eh. Hindi magkakaproblema ng ganyan yan kung hindi naging kurap ang ginawa mo. 'Di ba? 2018 pa ninyo ginawa yan. Paano naman ang taong bayan ngayon? Paano naman gaganahan ng taong bayan ngayon? Alam mo kaya minsan, hindi na ako nagtataka eh. Bakit yung mga taga Isabela namumundok lumalaban sa gobyerno? It's because meron tayo mga abusadong nakaupo dati. Yan ang pilit na tinatanggal ng Marcos administration. Mga kababayan ko. Yan ang pilit na tinatanggal ng Marcos administration. No? Mas malala pa to sa Mas malala pa to sa tulay ni Pinoy eh. Totoo lang. Nung panahon ni Pinoy may umabuso rin eh. Mga kababayan ko eh. Worth 20 million. 20 million naman ang halaga nung bridge na yon. Mga kapatid, pero dito mga kababayan ko, mas malala eh. 600 million bridge, sablay, substandard, umuuga. Yung kay Pinoy, mga kababayan ko, nakalubog lang, sinabi may tubig daw sa ilalim. Na napatunayan naman na mayroon talagang tubig sa ilalim at bumababa po yung level ng ng lupa. Kaya nagtayo daw ang DPWH ng tulay. Mga kababayan ko, suddenly natatakpan nga lang yun ng hindi nakikita, pero according to my research, meron talagang tubig sa ilalim nun at maraming testified na mga tao na lumubaba yung lupa doon, mga kababayan ko. Kaya ginawan daw nila ng remedyo ng DPWH na sinabihan nilang tulay. Diba? Pero mga kababayan ko, dito naman sa usapin na to, mga kababayan ko, this is a literally substandard. Bakit? Imagine niyo, pag dumaan ng 4 wheels, aalog-alog. Glug-glug-glug-glug. Tapos, pag dumaan ng tricycle, umaalog. Delikado po yun. No? Mga kababayan ko, sayang ang 650 million ng pera ng taong bayan. Honestly, mas malala pa yung ginawa ni Duterte na napakahabang tulay na to na nagkakahalaga ng 600 million pesos. Pera ng taong bayan, nasayang na naman. Kung ipagagawa ng lokal na pamahalaan yan ng lalawigan ng Isabela, mga kababayan ko, gagastos pa ulit sila dyan. Pampagiba. Mga kababayan ko, panggiba, pang-ayos ulit, another 600 million.
Nakakaawa, no? Nakakaawang bayan. No? Napagkaitan. Sana mapakinggan tayo ng ating Pangulo, no? Sana mapakinggan niya to. Sana makita niya, mga kababayan ko, na meron po tayong mga taga Isabela na nangangailangan ng isang tulay, mga kababayan ko, upang makapaghatid ng kalakal at maipagkalakalan, lalong-lalo na sa mga karatig nilang bayan. Nakakalungkot, no? Mga kapatid, I cannot imagine na may mga engineer tayo, may mga contractor tayong corrupt during the Duterte administration. And what is the evidence? Ito po ang ebidensya. Bisikleta lang at two wheels motor. Bike! Bakit? Ano nangyari? May haba na 557 meter o kalahating kilometro. Ang ganda oh. Oh. Nakaka-insulto, no? Imagine niyo, ang ganda ng tulay. Ang ganda ng tulay eh. Tapos banda rito, mga kababayan, dito pwede dumaan ng 4 wheels. Actually, kung taga Isabela ako, may insulto ako dito. Bakit? Kasi ito expected ng pera ng taong bayan eh. Tapos pupunta ka dito, mga kababayan ko. Alam mo, nakakainggit, no? Buti pa yung Cebu na pagawa ni Duterte ng malaking tulay. Diba? Napagawa niya malaking tulay. Pero, Isabel. Eto. Tapos ito, umuuga-uga, mga kababayan ko. Diba? Tuloy. Dadaan ka sa, maganda lang sa aerial. Okay. Hindi Pero, na po, tingnan. Kahit tourist spot eh. Di ba? Pwede, siguro pampasyalan na lang to, mga kababayan ko. Baka kako, bridge na pang tayo-tayuan lang. Yung pa picture-picture, photo-photo ops. Di ba? Hindi na pwede daanan yan. Tingnan, wala dumadaan. so tao lang pwede dumaan dyan. Tao or motorsiklo. Sko! Tricycle yan. Hindi pwede dahil 3 wheels eh. 2 wheels lang. I can't believe. Magkano yung dahil 600 plus million. Sus, forbida. Inaasahang magbebenepisyo sana rito ang 2,751 na mga motorista araw-araw. Aha. At dahil sa aesthetic design ng tulay, inaasahan sana na mabubus yan ang turismo Oo sa naman. probinsya. Napakaganda eh. Ganda. Oh. Oh. Ang problema, Oo. umuuga raw ang tulay. Oy. Baka kahoy ang niya, pundasyon. Tignan mo naman, bakal simento yan eh. Klaseng bakal yan, tumuga-uga. Pag tricycle daw, talagang delikado. Nakakahiya, no? Kaya mayroon daw tagabantay, 4 wheels, sorry. Oh, hindi Ikot pwede. kayo. Ano 2 ba wheels yan? lang at saka Oh, sangiring. Oh, 600 million. Ang tanong ng mga residente, Nako. substandard. Substandard talaga. No other than words, this is substandard bridge. That's it. That's final. Mga kababayan ko. Substandard, delikado, unsafe tayo. Nakakalungkot. Gusto ko sumigaw, Hoy! Pera ng taong bayan yan! Diba? Yan ang pinakamasakit na salita doon. Anyway, mga kababayan ko, yan yung mga gusto kong sabihin sa inyo. Ay, Diyos ko. No? Oh. Huwag sasama loob sa akin ng iba. Kasi, nakakabutas at nakakabutas tayo sa kanila. Diba? 2 wheels lang, tapos lakad-lakad portion ka lang. Ano yun? Mga kababayan ko. Diba, sayang ang pera ng taong bayan. Diba? Yan dapat yung binabalita ni Maharlika eh. Yan dapat yung binabanat niya. Sinasabi niya na merong substandard dyan. Paano ko nila? Kaya hamon ko dun sa mga DDS kaysa magpakalat kayo dyan ng magpakalat kayo ng mga videos na na deepfake. I-debunk nyo nga yan. Paano naging Paano naging hindi naging substandard yan? Oh. Kaya nga ikaw ang kailangan para sa pagbabago. Kay Rodrigo, daming mga taong umabuso. Di ba? It's reflect ngayon
sa mga tao. Kawawa talaga ang mga taga Isabela. Budol is real. Yan ang totoo doon, mga kababayan ko. Anyway, mga kababayan ko, no? Yan lang po gusto ko sabihin sa inyo. Kasi, nakakawa eh. Alam nyo sa amin dito, pag may ginagawa ang DPWH, lalo na kalsada, minsan tinatanong ko yung engineer eh. No, totoo. Tinatanong ko yung engineer. Pag nakita ko doon, kasi alam ko yung tsura ng engineer sa amin eh. Minsan binibiro ko pa nga, minsan nung kumakain sila doon sa kantin na kinakainan ko. Boss, sabi ko gano'n, no? Ilang taon ang kontrata niya? Ginaganon ko yung mga, binibiro ko lang. Kasi doon sila kumakain. Ano lang to, 1 buwan lang to, tapos na to. Sabi ng biro, baka abutin pa ng 2020 yan, 2026 yan, ha? Binibiro ko, baka abutin pa yan, ha? Tapos natawa ako, sabi, hindi, maliit budget. Ganyan yung mga sabi niya. Pero pag malaki budget niya, matagal ang gawaan yan. Kaya minsan pag maliit ang budget, tight budget ang mabilis gawin ng ng DPWH eh. Hindi kasi dito, sa totoo lang, yung mga contractor na yan, ayoko naman lahatin, no? Ayoko naman lahatin, pero matagal ang gawa eh. The more na matagal, kasi malaki ang pondo. That's it, that's enough. Hindi sa walang pondo. Malaki ang pondo. Bawasan nyo yung pondo niyan, pupusta ako, bibilisan ng mga yan. Ay, oo. Mga kababayan ko. Yan ang mali sa government natin, hindi napapansin yun eh. Kasi may mga umaabuso na katkong ganito. Walang mangyayari doon. Pag ganyan. Diba? Sana tigil na natin yan. Let's correct. Do you like Japan? Ito. I saw a video sa Japan na may nasirang, sa Japan ha. Ganito sa Japan. Nakita ko sa video. Merong isang kalsada doon na natungkab. Na umapaw yung tubig. Tubig! Umapaw mga kapatid. Alam nyo within 3 hours, mga kababayan ko, within 3 hours, doon sa time-lapse, within 3 hours, mga kababayan ko, yung mga Japanese, tinungkab nila kagad yung yung tumatagas sa tubig. Inangat nila, inayos nila, kinabit nila. Tapos, pagkakabit nila, sinemento. Pagka-sinemento, inispalto. Mga kababayan ko, ang bilis. After 3 hours, 3.5 hours, more than 3 hours, mga kababayan ko, nakulayan na nila, nabalik na nila sa dati. Ganun sana. Diba? Alam mo kung may disiplina tayo ng mga Hapon, kagaya nun, mga kababayan ko, hindi ako masasabing walang kurap ng tao. Totoo mga kababayan ko. Ang kurap sa Japan, siguro mga gangster na lang dun. Diba? Pero sasabihin mo na pagdating sa infrastructure nila, ang bilis nila makakilos. Hindi natin, ginagawa kong example ng Japan. Ang Japan dumanas ng earthquake. Oo, bumagsak yung mga train station nila. Mga kababayan ko nakakagulat ito mga kababayan ko. Within 3 months, mga kababayan ko, within 3 months, mga kababayan ko, nakarecover ang Japan. Napatayo kagad nila yung mga kanilang infrastructure. Ganun, katindi mga kababayan ko. Ganun katindi ang Japanese. Sa Pilipinas mga kababayan ko, kung magkaroon ng butas yung Maynilad, mga kababayan ko, at nag-leak yung tubig nila, bubutasin muna nila yan. After 1 month mga kababayan ko, bago takpan. Sa Japan, 3 hours lang, tapos na. Mga kababayan ko. For example, yung mga MRT, LRT natin, nagbagsakan yan, mga kababayan ko. I know it takes years bago mabuo ulit yan. Sa Japan, mga kababayan ko, 3 months lang, tapos na. Yan ang totoo, mga kababayan ko. Kaya nga, iba yung discipline eh. Kung tayo may disiplina, kung tayo may respeto sa batas, kung tayo may nakalakihan natin yan, ang ganda sana ng bansa natin, mga kababayan ko. Because we are Filipino eh. Diba? Pero bakit gano'n? Tayo pang mga Pilipino ngayon, minsan dinudugas pa natin yung pera ng taong bayan. Honestly, sabi ko sa inyo, ang korap sa Japan, mga kababayan ko, gangster lang. Totoo. Pero wala kang makikitang korap na empleyado, engineer, wala akong nakikitang ganun. Kasi nakita ko yung trabaho, ang bilis eh. Pagkabutas, okay, alis, pak, doon, latag dito, napinturahan na kagad. Okay na, nadadaanan na ng tao, yung pedestrian. Ganun sana, mga kababayan ko. That's why I really admire how the Japanese, they do our job every day. Kaya nga nagugulat ako, they are very respectful eh. Kahit nga sa oras, mga kababayan ko, sa train station, nagbabaw sila pag nahuli sila.
'Di ba? Paglilinis lang ng paglilinis sa number one sa kalinisan pa nila. 'Di ba? Imagine niyo 'yun. Sana ganun din tayo. 'Di ba? Nakakalungkot pero that is true, no? That's the sad part ng katotohanan. Kasi kung ikukumpara natin ang Pilipinas sa Japan, ang kanal, lalong-lalo na ang kanal sa Japan, nabubuhay ang goldfish, ang karpa, mga kababayan ko. Totoo! Hindi ito totoo to, ha? Sa Japan, sa kanal nila doon, napakalinis. Nabubuhay yung mga koi fish, karpa, mga magagandang isda, mga kababayan ko, nabubuhay sa kanila, mga kapatid. So totoo lang, nabubuhay sa kanila. Sa Pilipinas, nabubuhay dito sa Pilipinas sa mga kanal natin, kiti-kiti. Di ba? Kiti-kiti. Meron tayo dito tawag nito, tinatawag na kanal ipis. May nabubuhay na daga. Di ba? Yun yung example. Kaya sabi ko, I really admire Japan sa kanilang ginawang disiplina. Di ba mga kababayan ko? Sa Japan, bawal magtapon sa kalsada ng kalat. Di ba? Bawal sa kanila. Sa Pilipinas, mga kababayan ko, kalat. Oh, di ba? Ganun ugali natin eh. Di ba? Magtanong ka sa Hapon, mga kababayan ko, kung saan lugar niya, tuturo sa'yo kamay, mga kababayan ko. Kamay ha. Di ba? Sabihin mo lang, magsabi ka lang dito, Mr. Yamashita, where kami going to tuturo niya doon, nightclub dito, nightclub. Tuturo ng Japanese yan dyan. Sa Pilipinas, mga kababayan ko, tol, saan ba dito papuntang Pampanga? Doon. Punta ka doon. Diba? Gagamitin natin nguso. Samantalang Hapon, kamay ang ginagamit panturo. Pilipino nguso eh. Diba? Real talk yan. Totoo sinasabi ko sa inyo, mga kababayan ko. Totoo. Gusto nyo, kumpara ko pa yung Pilipinas sa Taiwan, mga kababayan ko. Sa Taiwan, mga kababayan ko, ang mga Pilipino doon ngayon nag-i-enjoy. Bakit, mga kababayan ko? Tignan mo yung ilog ng Taiwan, mga kababayan ko. Diba, mga kababayan ko? Sa Taiwan, ang ilog sa Taiwan, parang fish pan. Oo, yung mga kapwa nga natin Pilipino doon, tuwan-tuwa eh. Sa Taiwan, bakit, mga kababayan ko? Biruin mo, yung ilog, mga kababayan ko, yung ilog sa Taiwan, puro tilapia, mga kababayan ko, puro hipon, may mga alimango pa. Sa Pilipinas, mga kababayan ko, yung ilog natin dito, tambak tayo ng napakaraming pampers at basura. Di ba? Yan ang Pilipinas. Di ba? Mga kababayan ko, totoo. Correct me if I'm wrong, mga kababayan. Sa Taiwan, napakarami. May mga Pilipino nga doon, tuwan-tuwa, nag-e-enjoy eh. Alam nyo, nag-e-enjoy eh. Diba? Kakahuli ng hipon, kakahuli ng alimango, kakahuli ng mga isdang tilapia na malalaki. Diba? Yun ang itsura ng Taiwan. Kung gagayahin natin ang ilog ng Taiwan, ang linis ng bansa natin. Pero sa panahon na to, gumaging ganyang kalinis ang ilog ng Taiwan, putaragis na yan. Yung mga Pilipino, susugod kagad sa ilog, mangunguha na sandamakmak na isda yan. Yung mga tilapias, bibenta sa palengke. Real talk to ha. Sinasabi ko sa inyo, mga kababayan ko. Diba, dito sa atin, ang mahal-mahal ng hipon. Yung mga Pilipino doon sa Taiwan, nangunguha lang sa ilog ng hipon. Diba? Alam mo ba't sinasabi ko to sa inyong lahat? No? Alam mo ba't sinasabi ko to sa inyong lahat? Kasi it's hard, mahirap para sa akin na gawin ito para sa maraming Pilipino. Kasi bakit? Iba yung nakagawian nating kultura eh. 'Di ba? Iba yung nakagawian nating kultura eh. So totoo lang, sa pagturo nga lang ng kamay eh, 'di ba? Sa pagturo lang ng kamay, kukunin mo na lang diyan, tatanungin ka ng nanay mo, asan yung kutsara? Andun! Andun oh! Kita mo ba 'yun? Ganun, 'di ba? Ayun. Nguso ka pang ganun, nguso gagamitin mo. 'Di ba? Kasi magkaiba tayo ng kultura. I understand that. Pero, kung yung discipline nila, meron tayong disiplina, napakaunlad ng Pilipinas. Mga kababayan ko. Look at the discipline of our president. How he handle every problem. Mga kababayan ko. Mixed culture for me. Totoo. Mixed culture. Quote and quote. Mixed culture. Bakit? Mga kababayan ko. Bakit mixed culture? Kaya niya mag-adapt sa kung anong bagay na meron ng iba. Even the Japanese. Punta ka sa Malacanang. Sige,
I give you an example. Ako, nakalibot na ako ng Malacanang. Alam niyo yan. Punta ka sa Malacanang, mga kababayan ko. Puntahan mo yung quarters na pinagawa ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Alam ni JC De La Cruz yan. Punta ka doon para sa mga PSG, mga kababayan ko. Punta ka sa quarters nila, mga kababayan ko. Yung mga PSG ni Pangulong Bongbong Marcos. Pagpasok mo doon, mga kababayan ko, yung culture kagad, kitang-kita mo. Bakit? Yung tsinelas mo, hindi mo pwedeng ipanik sa taas eh. Yung sapatos mo hanggang dito lang. Mga Hapon, nakasalpak na ganyan yung mga sapatos. Ganun. Yung nakita ko sa Malacanang. Kaya nga inadapt nila yung pagkakataon na yon, mga kababayan ko. 'Di ba? Maraming salamat po. Barbara Volter for your membership. Thank you po. Maraming salamat. No, mga kababayan ko, makikita mo, pagpunta mo dun sa quarters nila, Japanese bed. Wow, sabi ko linis. Nilibot ko nga nilibot nga namin Pagbaba mo naman, mga kababayan ko, sobrang linis. Mga kababayan ko, punta ka sa kitchen ng Malacanang. Napakalaki. Pero mga kababayan ko, naka-organize. 'Di ba? American style. Mga kapatid, punta ka sa loob ng palasyo. Ayan ang pinakamaganda. Punta ka sa loob ng palasyo, mga kababayan ko. Napasok ko na, and I'm very happy for that, no? Mga kababayan ko, isa ko sa mga isa ko sa nakapasok doon Punta ka doon. Puntahan mo yung gitna ng Malacanang. Meron doon fountain. Meron doon fountain, mga kababayan ko. Meron doon fountain. At sa fountain na yun, mga kababayan ko, makikita mo yung culture ng mga kababayan ko, ng Western. Sa cleanliness, Japanese style sila. Sa style ng kusina, American style. Pag nakita mo yung lagoon, yung design, yung interior dun sa gitna, yung modern, Western. Ganong katindi yung ginagawa ng ni First Lady Lisa. 'Di ba? Yan lang nakikita nyo. 'Di ba? Yan ang sinasabi ko. Ma'am Barbara Butler pala. Butler. Sorry. Thank you very much for your membership, Ma'am Barbara Butler. Thank you po. Yun yung nakikita nila, mga kababayan ko. Kaya sa atin lahat, magsilbing aral po ito. Magsilbing palatandaan sa atin. Na sana, mga kababayan ko, na umpisahan natin sa atin. Umpisahan natin sa pamilya natin. Umpisahan natin yung pagiging disiplinado. Kasi ngayon pa lang tayo nagpupunla ng bagong Pilipino. Walang bagong Pilipinas kapag walang bagong Pilipino. Which is tayo yung bagong Pilipino. No, mga kababayan ko? Yan po yung gusto kong sabihin sa inyo, ha? Bago po ako magpaalam, bago po ako magtapos ng aking live streaming, mga kababayan ko, tandaan nyo po yung mga sinabi ko sa inyong real talk na maaalala nyo po, mga kapatid, no? Walang bagong Pilipinas kung walang bagong Pilipino, mga kababayan ko. Pilipinas is addressed to all government officials and employees and citizens of this country. It is an invitation to all of us to think about being a Filipino and view the nation from a renewed perspective. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Bagong Pilipinas transcends this administration. Ito ay hindi pagtakip sa kung anumang mga kakulangan ang meron. Ito ay imbitasyon sa bawat isa na kabahagi ka sa paghahanda at pagpapaganda ng ating bansa. Malaki ang inyong maitutulong, mahalaga ang inyong ginagawa. Ang disiplina, pagiging mahusay at magaling sa kanya-kanyang larangan at pagmamahal sa tayo. Ito ang mga sangkap ng isang bagong Pilipino na ating isip. Ngunit hindi lang ito ang mensahe ng bagong Pilipinas. Binibigyan din dito ang kalagahan ng maayos na trabaho mula sa amin sa pamahalaan.
Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. While power emanates from the people, change must begin from government. Services must be fast. Projects must be completed on time. Deadlines must be met per schedule. In whatever government office, red tape must be replaced with a red carpet. Yung sungit ninyo, palitan na ninyo ng ngiti. Bawal ang mga hindi tapat at nangungulubat. Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Pangatlo, bawal ang mga pang-api at naghahari-harian. You are servants of the people, not their lords. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Tapos na ang panahon ng pagkukuyakoy sa loob ng mga tanggapan ng gobyerno. Sa bagong Pilipinas, may pag-asa lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Mabuhay ang bawat Pilipino, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang bagong